So ngayon pag-usapan natin yung compassion ng ating Lord. Last time yung kanyang holiness, yung kanyang love. Ngayon naman yung kanyang compassion. Ito yung mga characters kasi ng Lord. Full of love siya. Tapos full of holiness, siyempre holy. He is God in the flesh. At meron din siya tinatawag na ay, wala na yata ang baterya. The compassion. Tinatawag na compassion. Hindi ba minsan napag-aralan natin to sa prayer meeting? Ang isipin ng compassion yung sympathy eh. Yung meron kang utmost sympathy, di ba? Meron kang utmost sympathy dun sa tao. Sabi dun sa napag-aralan natin, yung pinagpe-pray natin, according sa prayer meeting, hindi lamang natin sila pinagpe-pray dahil request nila, kundi dapat nandun yung sympathy natin sa kanilang compassion. Nasa ganun nararamdaman natin yung prayer. Nasa ganun malayo dun sa example sa ibang relihiyon na talagang as in padasal lang. Na meron ka lang litanya na inuulit-ulit at naging prayer na yon para dun sa mga tao na yon. Yun ang kaibahan. So tingnan natin kung paano pinakita ng Panginoon yung kanyang compassion. Una, for the multitude who were as sheep without a shepherd. Kasi yung sinabi sa Isaiah, di ba? Na sinabi ni sa aklat ng Peter na parang araw tayo mga tupang ligaw. Nakakanikan niya tayo ng landas. Ang tupa pa naman, according sa mga napag-aralan natin last time, through some messages or Bible study, ang mga tupa talaga nangangailangan ng leader, ng shepherd. Hindi sila pwedeng walang shepherd nag-aalaga. Di ba? Kasi makakanya-kanya yan eh. Kailangan talaga may nag-guide sa kanila eh. Ang mga tupa pa naman, kung saan nagpupunta, minsan nasa bingit na ng bangin, nandun pa sila. Merong samon na dapat naglalayo sa kanila eh. No, napakamik kasi ng tupa. Na minsan umaali-aligid na yung mga mababangis na hayop, wala lang, kain lang sila ng kain. No, hindi ba sila yung katulad ng ibang hayop kung mapapansin ninyo, habang kumakain o umiinom, tumitingin-tingin sa paligid, di ba? Kakaiba sila eh, may mga hayop na gano'n na tumitingin, ang aso nga gano'n eh, di ba? Ang tupa hindi eh, kain lang kain, no, nag-graze sila. Kaya dumating ang Panginoon ngayon. Kasi alam niya tayo, even now, even though mga tupa na tayo ng Panginoon at siya na yung ating shepherd, dumarating pa rin sa atin talaga kung saan pa yung dangerous, doon tayo napupunta. Oo, yan. Yung bang alam mo ng ikaliligaw mo, pupuntahan mo pa rin, di ba? Pinupuntahan pa rin natin. Kaya ngayon yung mga shepherd daw, di ba, meron pang kalawit, na? Meron silang hawak na tungkod, pang palo, at the same time pang kalawit na ganun, doon sa mga nahuhulog sa gilid, panghila doon sa leeg, para bumalik sa kawan. At yung Panginoon talaga, meron talaga siyang staff. Yung tinatawag na shepherd staff. Yun yung medyo pinanghihila-hila niya sa atin. Kapag ayan na naman tayo, lumalayo na naman sa kawan. May kawan kasi, hindi pwedeng humihiwalay eh. No? Kasi doon din natin makikita yung kahalagahan ng fellowship. Yung ganito, hindi ka naman pwede mag-Bible study. Pwede ka mag-aral mag-isa mo, why not? Pero paano na yung extra input, yung mga wisdom, paano ka makarinig na extra knowledge, saka mababalanse rin kasi ang kaisipan mo through other brethren na nagsishare. Sa mahalaga yung fellowship. Kasi kung saan yung fellowship? Oo nga. At tinatawagan ko nga pala ang sarili ko para pangunahan ng panalangin. Tapos after mo mag-pray, tinatawagan po natin ng ating messenger, which is me. Kasi special number, ikaw rin, closing prayer, ikaw. Nakikinig po ba tayo? Ikaw lang naman mag-isa, no? Naalala ko na merong ganyang klase ng church eh. Meron tayong kapatiran nun, pastor na rin siya. Yung napuntahan ng church, wala kumikilos. No? Kaya na minsan dumalo kami, siya na yung song leader sa pinagigitara, no? Siya pa rin magpe-pray, tapos tatawagan na po natin ng mensahero. Siya rin ang mensahero. Sabi namin, ano bang klaseng church to? No? Ano ito, mga tupa na hindi lang basta naliligaw eh, parang mga manhid ba? Mga autistic na mga tupa na walang may sariling mundo, hindi kumikilos. Na sinabi namin yun eh. Nakakatuwa yung kapatid, napakasipag syempre. Pero hindi enough na masipag siya. Dapat maging masipag din lahat. Kumilos, di ba? Even si Moses, kinurek siya ng biyanan niya. Oo nga eh. Hindi mo kaya, Moses. Kasi ilang 100,000 sila, di ba? Or million yata, or what? 600,000?
Paano mapapangunahan yung 600,000? Kanya-kanyang attitude yun, kanya-kanyang character, kanya-kanyang kahinaan, kakulangan, no? Isang grupo nga lang, minsan 3 lang nanay, tatay, saka anak, iba-iba na yung mga ugali Mahirap ng pangunahan, yung pa kayong 600,000, ano? Lalaki lang po yata. Lalaki lang yun. So kung kalahati doon merong asawa, may mga anak pa. Tama nga, mga nasa million sila. No? Kaya napakapayak ng ginamit ng Lord si Jethro ba yun? Yung kanyang biyanan. Para sabihan siya, i-delegate mo yung bagay na yun. So, yun ang kagandahan, merong compassion ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo hayaan na mga tupa na walang nagli-lead. Hindi lamang yon, nakita natin yung compassion ng Lord sa mga nagugutom. Di ba, ang paborito kong eksena, yung pinapaalis ng mga apostol yung mga tao, Lord, nagdidilim na po, or what, late na, pauwi niyo na po yung mga tao. Pero alam naman ng Lord yung concern nila. Walang pagkain Kumbaga nag-aalala sila, naku, simot, hindi lang basta simot yung kaban. Sobra-sobra pa yung kakulangan para mapakain lahat. Kung buwang sahod Oo. Kakasya Kaya sabi ng Lord, ano ba naman kayo? Kung himatayin sa daan niya mga yan, nakita niya, yun ang mga sinabi ng Lord yung concern niya sa mga tao. Mga gutom, mga pagod dyan, sunod na sunod sa Lord Tapos maghapon sa ano ba tawag dito? Doon sa ilang sa crusade. Tapos pauuwi nyo ng ganun na lang. Kung himatayin nga yan sa daan, mapahamak pa or what? Doon na simula ngayon yung naghanap, di ba? Ano ba meron tayo? Yung tinapay, saka yung isda, at napakain nga lahat. Baliktad, Talagang dapat yung church na nagpapakain, hindi baliktad Di ba? Yan, yung mga nagugutom. Kaya nga sabi rin ng Panginoon, yung mga nauuhaw, yung mga nagugutom, tanggapin nyo ako at hindi na kayo magugutom at mauuhaw muli. At doon natin makikita na yung spiritual need ng tao walks hand in hand with the physical need. Kasi ang Lord kasi ganoon ang ginawa niya Pinakain niya spiritually, pinakain niya rin. Di ba? Physically. Oo nga naman. Halimbawa, hindi naging enough para sabihin ng Panginoon na I am the resurrection and the life. Kinailangan niya talagang magpakita ng kapangyarihan na kaya niyang bumuhay. Kasi yun nga, walk your talk. Sa Book of James, hindi enough na sinasabi mo yung faith mo, ipakita mo mismo sa'yo yung sinasabi mong faith na meron ka. Kasi si Jesus Christ, walang pinagkaiba. Ang example nga natin, sa creation na lang nung may sinabi siya, may nangyari talaga Let there be light. Tapos, asan ang light? Wala naman, sinabi lang niya may light daw. Pero nagkaroon talaga, di ba? Merong nangyari ba? Sa simula pa lamang, yung dynamic faith, yung active faith, or power ng Lord through His words, pag may sinabi siya na may nangyayari. At ganoon na ng Lord, pinakita niya. No, do not be, ano sabi niya? Come to me, follow me, all you are weary and heavy laden, and I will give you rest. At pinakita niya talaga yung rest na pinag-uusapan doon. Pinakita niya talaga na kung may burden ka man, magiging magaang. Nangyari kasi talaga yung mga bagay na yung pinakita niya. Pinakita ng Lord. So for the hungry, hindi lamang yun, syempre, pinakita ng Lord yung kanyang compassion. For the blind and demon possessed. Hindi siya yung tipong, hayaan mo na yan. Anyway, Lord kasi siya no? At kilala siya ng mga evil spirits. Kaya malayo pa lang siya, takot na, nangangatal ng mga evil spirits. Doon natin makikita, in a physical demonstration, pinakita talaga ng Panginoon, kaya niya magmulat ng mga mata, ng paningin ng mga bulag. Kasi yun ang sinabi niya nung unang scripture reading niya di ba? At nangyari sa araw na ito, ang scripture na ito, I came to set the captives free, to give sight to the blind, to give freedom to the oppressed. Pinakita niya talaga. Even though alam natin, malaking porsyento ni sinabi ng Panginoon spiritual, pero in a very literal sense, physical sense, pinakita rin niya. Nagpakita siya, nagpamulat siya ng bulag, at higit doon, yung spiritual na pagkabulag ng mga tao. Yun ang talaga number 1 na pakay niya. Pangalawa, yung physical na need ng mga tao. So sa mga demon possessed, ganun din. Kasi hindi ba napag-aralan natin sa DCL?
Nung wala pa si Jesus Christ sa atin, sa buhay natin, di ba parang araw tayong puppet? Ang kumukontrol sa atin, ano raw? Yung kalaban, ano? Di ba? Yung kalaban mismo. Para tayo may mga strings sa katawan. At ang nagpapakilo sa atin, yung kalaban, ginagawa tayong puppet na kung anong gusto mangyari niya, yun ang gagawin natin. Pero nung pumasok daw ang Panginoon sa buhay natin, nakat yung string na yon. Tapos, merong kumbaga parang may bagong kumukontrol sa atin, string na ikinabit. And that is through the Holy Spirit. Di ba? So, hindi lamang yung enemy without, pinag-usapan din natin yung enemy within, yung flesh itself, yung 5 senses, di ba? Magaling na puppeteer kasi ang 5 senses eh. Yung bang I, me, myself, dadalo ako kapag feel ko na dumalo. Di ba? Dadalo ako kapag napilit ako, pag nakulitan na ako talaga dito, dadalo ako or what. Hinihintay ba yung tibok ng 5 senses bago sumagot sa panawagan ng Lord? Samantalang kung tutuusin, pag tumawag ang Panginoon, yung kaluluwa ang kinakausap sa iyo eh. Yung will, no? At dapat sumagot ng, kaya nga sabi, di ba, sa Biblia, sa Old Testament, na kinote sa New Testament, today is the day of salvation. Kumbaga, kapag narinig mo yung tinig ng Panginoon, do not resist. No? Do not resist. At yun yung lagi natin i-share kapag nasa evangelism. Every day is the day of salvation. Especially dun sa mga taong hindi pa nakakaranas, nakakatanggap ng kaligtasan. Yung pinto, yung chance to be saved, every day naroon. Sa tuwing pagsikat ng araw, nandun ulit yung chance to be saved. Yung nga lang, sabi ng Lord, dumarating kasi ang time na nagdidilim na. Darating ang time, yung takip silim ng buhay, darating siya. So kung yung each and every day na tumataas ang araw, tinatawagan ka ng Lord, hindi ka sumasagot, at doon inabutan ka ng takip silim, hindi ka na rin talaga nakatugon sa panawagan ng Panginoon. We know, alam natin kung saan mapupunta yung mga taong yun. Sayang yung chance. No? Kaya nga each and every morning, sa prayer natin, ang pasalamat natin sa Lord. Lord, maraming salamat sa isang araw na naman na punong-puno ng pag-asa. Another day of chance. No? For God to show His power, His mercy, His grace, His blessing sa atin. At siyempre, ano kapalit nun? Tayo rin naman siyempre. Maging worthy man lang tayo dun sa bagong araw na binigay ng Panginoon. Kaya nga kadalasan sa prayer meeting na babanggit natin, dapat sinisimulan sa umaga eh. Ipag-pray mo na kaagad sa umaga. Pagkagising mo, pagkaayos mo, let's say, gising ka na talaga, pray. Kumbaga, ihabilin mo na sa Lord yung buong maghapon. Walang masamang mag-pray sa gabi. Kasi si Jesus Christ, nagpe-pray siya sa magdamag nga eh. No? Yung nga lang, kung hindi natin nagagawa mag-pray sa gabi, siyempre, pagod ka na eh. Pag uwi mo, gusto mo humiga na lang, matulog or what. Kumain, magpahinga, matulog. Then do it in the morning. Yun yung recharge na eh, kumbaga eh. Di ba? Kapag recharge ka na. So, meron kayong gusto idagdag doon? So, hindi lamang yon. Makikita natin yung compassion ng Panginoon for those who had lost loved ones. Sa magkapatid. Ayan, di ba? Kay Martha saka kay Mary, ano? Nabagbag talaga eh. Jesus wept. No, lumuha ang ating Panginoon sa nakita niyang kalagayan ng mga babae. Kasi lungkot na lungkot talaga eh. Itong mag-anak na ito, yung magkakapatid kasing tatlo eh, parang lumalabas, sila eh, ulila eh. No? Parang walang nabanggit ng mga magulang, ano? Parang si Lazarus kasing lumalabas na nila, kuya kasi siya, tapos kung wala ng ama, siya na rin yung panakatatay. Kumbaga, pag nawala pa si Lazarus, kawawa na yung mga babae. Kasi nakita nyo dito, especially yung mga babaeng hindi naman nanggaling sa marangyang pamilya, kapag namatay na asawa, kay dinivorce, ano mangyayari sa kanila? Karami naglilimos. Parang yung sa buhay ni Ruth. Oh, si Ruth. Diba? Oo nga. Ikiani sila. Kawawa, ano? Kumaga yung mga may-ari naman ng lupa, yung talagang may naka-separate sila dito. Oo. Kaya iba, bilog eh. Pag naggapas sila bilog, yung mga corner nun, sa mga mahihirap na yun, iwan mo na. magandang practice yun eh. Kumbaga, wag mong gapasin ng square. Ibilog mo, para yung mga corner niya, yung maiiwan, hayaan mo na sa mga mahihirap. May gumagawa niya, kung makikita niyo sa taas, minsan merong ani, yung ani bilog. Yung gilid, hinahayaan na yun eh.
Iniiwan na yun sa mga sa mga dukha. Biblical 'yon, biblical. Ganun yun. Oh, na kapag umani ka, wag mo namang sagarin. Magtira ka. Ano kaya? Okay, fine, anihin mo lahat at magbigay ka sa mga mahihirap. Kasi sabi mo, hindi, ibibigay ko sa Panginoon to eh. Paano mo ibibigay sa Panginoon? Pupunta ka sa langit, dadali mo sa langit yung ani mo or what? Ibinigay mo sa Lord nang ibigay mo sa mga dukha. Nangyari na yan. Amen. Diba? Amen. Tama. Diba? Amen. Alam ng Lord yung hirap kapag naiwan. Kita niyo si Mother Mary, nung nakapako na siya. Nagkaroon pa siya ng time para ihabilin si Mother Mary kay John. No? Ina ang inyong anak, anak ang iyong ina. Kasi alam ni Jesus Christ what will happen to Mother Mary. Mahirap maiwan. Especially kapag babae. Ngayon hindi eh. Kaya na eh. Mga babae kasi ngayon nakakapagtrabaho eh. Kaya mabuhay mag-isa eh. Pero yung iba naman hindi rin. No? Mapalad kung may mga anak. Alaga ng mga bata, dadalan-dala ng pagkain, kapag may sakit, and so on and so forth. Kung hindi may mga pamangkin. Yun naman, kung yung mga mahal sa buhay, talagang responsable din, mapagmahal. Kasi hindi ba, hindi lahat fortunate sa ganyan eh. Yung mga kawawa, ano. Sa atin, unimaginable na yung matanda, dinadala sa, sa home for the aged. Di ba, unimaginable, Pero sa ibang bansa kasi talagang merong ganun eh. Halika na po, ihatid ko na kayo dun sa palaruan. Uy, maganda yata yun, sige, sama ako. Yung pala sa home for the aged, kasi iiwan na lang dun. Bakit puro matanda yata ang nandito? Sa atin, meron din nun, kaso iba eh. Iba yung kultura sa atin. Iba yung kultura natin eh. Kasi, yung pagmamahal niya, yung hindi nang halos maghiwalay nga eh. Oo. Yung pamilya. May nalala akong isang kwento niyan, na, yun nga, parang yung tatay niya, ililigaw niya sa gubat. Ililigaw niya sa gubat. Ngayon, yung tatay niya, ang ginagawa niya, pinupunit niya yung damit niya. Bawat madaan niya, nagtatali siya ng tela. Nung nandun na sila dun sa, parang iiwan na siya, tinanong siya, ano yung ginagawa mo? Nilaglalagay ako ng tanda para pag-uwi mo, hindi ka maligaw. Para sa kanya pala. Para sa kanya pala. Alam mo, doon sa nagliligaw. Oo nga. Kung ano ba yung pusa? No? Ililigaw mo yung matanda, isipin mo yan, Especially magulang mo pa. No? Malaking kalapastanganan yun eh. For me, naniniwala ako sa ikapitong utos talaga eh. Kalapastanganan yung ganun. Yung sarili mong magulang, gagawan mo ng hindi maganda. Sumasalamin din yung klase ng pagtingin na meron ka rin sa Diyos kasi eh. Sumasalamin kasi magulang din siya eh. Parent natin siya eh. Diba? Bali pa, i-quote mo pa yung sinabi nga ng Lord na ano man ang ginagawa mo sa akin, ginawa mo na rin sa akin. Bakit mo ako niligaw, anak? Lord, kailan ka namin niligaw? Nang iwan mo ako sa gubat, no? Oo. Diba kawawa? Yung mga matatanda, yung mga naiwan, mga kawawa kapag walang nag-aalaga. At alalahanin natin, lahat tayo papunta rin doon. Lahat tayo papunta sa pagtanda at lahat tayo papunta sa either ikaw ang mauna or ikaw ang maiiwan. No? Lahat tayo papunta doon, kaya i-consider natin yan. Kumbaga sabi nga na, pay it forward eh. Kasi hindi ba marami buti lang tayo, mga babata pa natin, malalayo pa, di ba? Pero meron kasi iba nag-aalala eh. Ako, 20 years from now, 16 na ako. Okay, fine. 30 years from now, 70. Tapos nakakakita kang ng mga 70 years old, di ba yung kalagayan nila? Sandali na lang yun. Kumbaga, no? Ilang dekada na lang. Parang nakakatakot yatang tumanda, meron kayo mag-aalaga sa akin. Hindi kaya pag may sakit ako, iuurong-urong na lang akong ganun kapag nakaharang ako sa daan. No? Tapos ni Pampers, wala, basahan lang papagamit sa akin or what. Then, gawin mo ngayon ang dapat mong gawin sa mga matatanda at huwag kang matakot sa future. Kasi ang Lord na ang bahala doon. Maraming takot tumanda eh, because of that. No, maraming takot tumanda. Pero ang isa sa magandang promise ng pagtanda, each and every day po kasi, palapit tayo ng palapit sa pintuan ng langit. Because death is the doorway to heaven para sa isang Kristiyano. Kaya hindi kinakatakutan yun. Hindi siya kinakatakutan, or kung kinakatakot mo baka walang ibang mag-alaga, mag-take care sa'yo, then mag-alaga at mag-take care ka ngayon. Then ang bahala ng Panginoon kumilos sa future for you. No? Kung ano naman daw ang tinanim mo, yun aanihin mo eh. Di ba? Yeah, napakasip po yung sinabi doon sa, di ba, Ephesians 6, yung role ng anak at role naman ng magulang. Two-way yan eh, bilang sa atin tayo mga magulang.
ano rin kung paano natin i-treat yung ating mga Oo nga. kasi yung kay Precious kasi may time na yung kwento sa akin niya tapos nasa mall sila tapos tingin-tingin daw parang ano yata siya may mga bahay na drawing sabi niya paglaki ko mami magpapagawa ng maraming bahay tapos may painting ilalagay natin sa gitna picture natin tatlo mga ano mo ba na doon sa maliit pa lang kasi yung pagmamahal yung pinakita mo sa kanya. Oo nga. Maasahan mo pagtanda mo, hindi ka pa mabayaan. Oo nga naman. Minulag mo siya sa pagmamahal. Yun ang ano no, kumbaga na-embed sa kanilang pagkatao no. Sabi ko nga, salamat na kasi kasama kami doon sa mga kapag yung lolo, isama natin si lolo kasi mag-isa lang sa bahay. Oo nga naman si lolo ano. Okay, maraming salamat dahil merong compassion ng Lord. Sa anumang edad na naroon tayo, even in the future, maasahan natin yung habag, yung simpatsya ng ating Lord. So, diretso natin. Letter D, sa character ng Panginoon, siya ay prayerful. Alam na natin to. So, kailan daw mga nagpray ang Panginoon? Una, when baptized. After niyang i-baptize, pumunta siya sa ilang, he prayed. Hindi siya pumunta doon para magpakagutom lang for 30 days. Isang buwang fasting yun and prayer. Kaya no wonder, nang dumating sa Satanas, wala siyang panama Una, si Jesus Christ na yun Pero, that he was in the flesh by that time. Kaya kung makikita natin yung mga panunukso ni Satan, puros patungkol sa laman Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ang talagang kinanti ni Satan doon, na akala niya gigipin ng Panginoon, yung pagkatao ni Jesus Christ. Yung pagiging Diyos niya, imposible siyempre. Pero by that time, Jesus Christ, yung pagkatao niya, pinag-uusapan doon. No? Walang panama si Satanas. Tingin nga, gawin mong hamburger yung bato. Kung maiba-iba lang, di ba? May custard pa No? Hamburger na kaagad. Tapos mayroon pang bacon saka custard. Ang Lord, hindi siya kumagat. No, hindi. Sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong Coca-Cola yung tubig. Hindi niya ginawa. Gawin mo, tapos may yelo pa. Hindi siya kumagat No? Hindi lamang yun, kasi alam niya, ang tao mahilig sa kapangyarihan, sa yaman, kapangyarihan. Pinakita yung kayamanan ng mundo, di ba? Ipinanik siya doon sa temple at pinakita sa kanya, lahat ng yan sa'yo, lumuhod ka lang sa akin at sambahin mo ako. Ang dali-dali lang gawin yun Oh, hail Satan! No? Hail Satan! No way! Hindi ginawa ng Lord yun, isa lang dapat sambahin, and that is God in heaven. Yun ang power ng prayer. Pinakita doon. Yung 30 days na yon, 30 days, 40 days. Yung 40 days, talagang fasting and prayer yon. Tapos, kapag siya nag-pray, nananalangin siya sa gabi. Yan yung mga pagkakataong magdamag humihiwalay siya. Kasi hindi na siya makita ng mga apostol. No? Nagpe-pray yan, Lord. Siyempre alam natin natutulog siya, pero talagang lagi siya nakipag-usap sa Ama. Kasi nagkakaroon sila ng privacy talaga by that time. No? Kasi alam naman natin, minsan kahit gabi kasi, meron talagang umustorbo Kita mo si Nicodemus. No? Ano yun? Moment ni Jesus Christ yun Kumbaga, panahon niya yun ng pamamahinga at, isolation Di ba? Nakasingit si sinamantala ni Nicodemo, di ba? Which is niloob ng Lord. Hindi naman siya sinaway. Kasi mahalaga yung pag-uusapan nila. Na hanggang ngayon, nagre-re-echo sa tenga ng bawat Kristiyano at magiging Kristiyano pa sa mga susunod na panahon. Hindi lamang yun, nagpe-pray ang Panginoon syempre early in the morning. So bago magsimula ang araw, at bago matapos yung araw na yon, nagpe-pray siya. Pagkagising niya, prayer ulit. Bago matulog, prayer ulit. Yun ang ating Lord. Hindi lamang yun, syempre, nagpe-pray ang Lord bago kumain. No? Bago kumain, nagpe-pray ang Panginoon. No? Pagpalain niyo ang Ama, ang pagkain ito. Amen. Yan, di ba? Hindi lamang yon, nagpe-pray ang Panginoon before going on a preaching tour. Pray muna bago siya. Isipin mo, Jesus Christ na, pagpe-pray niya, Jesus Christ na siya, God in the flesh. Di ba? Ano pang pray-pray? Pinag-uusapan natin dito, siya yung creator ng heaven and earth. Siya yung dahilan kung bakit nalikha ang lahat, tapos nagpe-pray pa bago mag-preach. Look at that, Jesus Christ. Hindi niya makailangan yung kung tutuusin Siya yung Diyos mismo Para sa atin. Amen. Ngayong contrast nun sa atin naman, na dapat bago rin tayo magpagamit sa Panginoon, mag-pray, lalo na tayo kasi hindi naman tayo si Jesus Christ
Hindi naman tayo creator ng heaven saka earth. Hindi naman tayo leader ng mga angels. Si Jesus Christ, leader ng mga angels. Isang katerbang anghel ang under niya. Hindi niya na kailangan kumilos eh. Angels lang ang kikilos for him. Pero nagpe-pray pa siya. Nakita natin yung kung bakit ang Kristiyano dapat nagpe-pray. No? Madaling matukso eh. No. Oh, amen. Sinabi ng Lord kay Peter yan, di ba? Pray. No? Because the spirit is willing, but the flesh is weak. So pray, sabi niya. And that is true. So kita natin, nakakahiya. Doon na lamang sa thought na yun, Jesus Christ, creator ng heaven saka earth, presidente ng mga anghel, may hawak sa sanlibutan, kaya hindi nagbabanggaan yung mga planeta, baw sa kanya yung mga demonyo, maging si Satanas, nagpe-pray. Ikumpara natin sa sarili natin ngayon. Who are we compared to Jesus Christ? At siya nagpe-pray, tayo hindi. Kaya malaking kalapastanganan pag isang naturingang Kristiyano hindi nananalangin. Kasi yung prayer, kasi sign ng salvation yun eh. Sign ng real Christianity ang panalangin, mga kapatid. Kung hindi tayo nagpe-pray, then hindi natin kinukwestiyon yung kaligtasan. Kaya lang, malaki ang chance ng kalaban na loko-lokohin tayo, syempre. At isa sa panloko niya, hindi ka talaga ligtas. No? Dapat nagpe-pray ka, hindi ka nagpe-pray. Kalokohan yung ginagawa niya sa church na yan, hindi ka talaga ligtas. Arte-arte lang yung ginagawa mo. Ipokrito! Ganun pa naman ang kalaban, Itigil mo na yung kaipokritahan mo dyan. Ikaw naman, oo nga, Sige. Diba? Totoohin ko na nga. Anyway, hindi na rin naman ako nagpe-pray. Maitodo na or what? Ganun kahusay ang kalaban eh. Ginawa kay Jesus ganun. Ha? Papahinan ka rin ng mga Oo nga, mga kung ano para bumili sa bagay na hindi dapat. Oo nga. Huwag ka nang dumalo. Ang sarap-sarap matulog eh. Maintindihan nila yon. Saka nakakita ang Kristiyano hindi nakakaintindi. Yeah? Mababait siya. Oo, born again yan. Mababait yan. Mauto-uto yung mga yan. Diba? Ganun pa naman ang kalaban. Napaka palinghadong bolero na hindi maintindihan. Hindi lamang yon. Nagpray siya before choosing the 12. Kaya nga sabi rin nagmana si Pablo kay Jesus Christ eh. Sabi niya kay Timothy, Timothy, kapag magtatalaga ka na ng mga leaders, huwag kang basta-basta nagpapatong ng kamay kung kini-kinino. Tingnan mo muna maigi sila. Bantayan mo. Hindi tinignan ko po kasi yung attendance nila 100% po eh. Hindi din nakikita 'yon, attendance, no? Hindi doon. Saka naglagi nagdadala ng pagkain. Hindi rin doon nakikita 'yon. Hindi. Kung babasahin nga natin sa Timothy, di ba? Andun yung mga prerequisite ng pagiging elder, prerequisite ng pagiging deacon. Kapag elder daw, marunong mag-preach saka mag-teach. Ang mga deacons naman, yung teaching, basta't dapat marunong sila. Hindi lang yun, siyempre, service. They know how to serve. Katulad ng ginawa ni Jesus Christ. Servant leadership kasi ang Christianity. Hindi bossing leadership. Tinitignan daw, sabi, huwag kang basta-basta magpapatong ng kamay, Timothy. No? Kaya nga sabi doon, huwag kang basta-basta nagtatalaga ng mga bago, especially. Kasi yan yung mga tao na kapag, kumbaga, hinog sa pilit, ang tendency niya magpa-puff up yan. Magiging mayabang, no? Magiging mayabang. Ito mo, di ko na ako, ilang buwan pa lang, ikaw, 30 years ka na dito, di ba? Di ba yung mga ganun? Kasi lagi nagdadala ng pagkain, magaling mambola or what. Naalala na kaming tatlo yung eh. Sila Kuya. Nung pinag-aralan yung na yun, yung patungkol dun sa na yun, sa Timothy. At kami parang nanliit eh. Kala mo ganun-ganun lang yung pinasok mo, no? Kaya rin eh, sa akin personally, naging challenge yung sa akin yun. Kasi that time kasi, hindi pa rin talaga ako. Nung nandito pa kasi mag-ina, di ba, humahabol lang po kami sa PS, no? Talagang buntot na lang ng Wednesday Bible Study. Yung rin, talagang yung plano namin na iniwi si Precious, yun din yung naging daan para halos lahat ng gawain. Amen. Hindi nag-umpisa yung kapagturo. Naalala ko yun, nasa Jewel pa tayo nun, di ba? Pinag-aralan natin yung part na yun, yung passage na yun. Doon natin nakita ng mas malinaw,
Paano magtalaga-talaga ng leader at ano dapat na nakikita muna sa kanila. Naalala ko nun, nakakatawa eh. Alam ko na pinag-uusapan yun, natatawanan lahat eh. Yung mga example kasi ganito eh. Ang sipag maghatid sundo ah. Pwede ng deacon yan. Masipag lang maghatid sundo, yun bang sinabi sa Biblia na prerequisite? No? Pero hindi kasi yun eh. Hindi yun, malayo. Ang prerequisite spiritual lahat. Spiritual. Susunod na lamang yung mga bagay na yun. Doon kasi napansin ko noon, unang panahon, with due respect, kapag may pakinabang, pwedeng maging leader. Regardless kung hindi spiritually high or what. Wala masama, masipag, di ba? Pero hindi kasi yun ang sinabi ni Paul eh. Sabi niya, able to teach. Ibig sabihin, spiritually aral talaga. May authority, filled with the Holy Spirit. Hindi sinabing magaling maghatid sundo using the donkey or what, yung mga panahon na yun. Hindi ganun eh. Hindi eh. Saka parang naalala ko yan, parang pati mga asawa eh. Parang, oo nga. Kasi, amen. Pati asawa mo, yung pamilya mismo, yung buong pamilya. Ang sabi nga ni Paul doon, kasi nga naman, simple logic lang eh. Paano mo pangungunahan yung isang simbahan na maraming pamilya sa loob, kung sarili mong pamilya hindi mo kayang pangunahan? Simple, very simple logic. No? Very simple logic. Ganyan pa man, may mga pagkakataon talaga na nandun naman yung puso ng tao. No? Nataon lang talaga yung mga mahal sa buhay, mga pasaway lahat. Minsan naman nasa kasagsagan na ng gawain, let's say, naging leader na siya eh. Saka palang nag-arise yung problema. May mga ganung pagkakataon naman. So, ibig sabihin, hindi rin pwede maging dahilan yung pamilya na para yung tao na mismo, mapigilan siya sa pagsisilbi sa Panginoon. Hindi rin naman ganun yan, siyempre. Nilalapatan ng wisdom yun. Kasi kung hindi natin lalapatan yung wisdom yung sinabi ni Paul, magiging legalistic tayo. Oh, brother, nakita ko, sinisigawan ka na naman asawa mo ah. Bumaba ka na muna pa sa pagiging leader. No? Kasi nakita ko sininghalan ka na naman eh. Tapos umiyak ka lang sa isang sulok eh. Bumaba ka muna sa pagiging leader. Pag okay ka na ulit, then i-reinstall ka namin. Wala namang ganon. Di ba? Wala namang ganon. Hindi lamang yon. Nagpe-pray ang Panginoon. Dito marami sa atin, lahat tayo, wala itsapwera. Medyo bagsak. O bagsak talaga. When unusually busy. Kapag sobrang busy ang Lord, lalo pa siya nagpe-pray. Hindi ba yung tipong busy ako, saka lang ako magpe-pray? Siya hindi. Sobrang busy ko ngayon makapag-pray. Ganun ang Lord, ang layo, ang tao, nag-pray ka ba? Hindi, busy kasi eh. Ang Lord, hindi eh. Busy siya, kaya lalo niyang dapat na mag-pray. When unusually busy. Hindi lamang yon, nagpe-pray ang Lord when weary. Okay? Kapag siya'y pagod, nangihina, again, malayo sa atin, nag-pray ka na ba? Pagod na pa, pwede bang bukas na lang pagkagising? Di ba? Gutom na eh. Habang kumakain, maraming salamat dito, Lord. Hallelujah. Burp. Thank you, Lord. Hindi lamang yun, nagpe-pray siya after important achievements and crisis in his life. At tayo, marami tayong ganyan. Crisis ba pag-uusapan? Sangkater bang crisis natin ngayon sa buhay? Then, the more that we must pray. At hindi lamang yung kapag meron tayong na-achieve, syempre. Kaya nagpapatotoo yung mga kapatiran dito. And, nagpe-pray siya before being tested. Yan. Syempre, lalo na yon. Bago pumasok sa matinding trials and testing, we must pray. At, dito tayo sa number 2, in whose behalf naman siya nagpe-pray. Alam na natin to, pero basahin natin. For God's glory. Number 1 lagi, for God's glory. Hindi lamang sa prayer, God Himself, wala siyang gagawin nang hindi for His glory. Lahat ng ginawa ng Panginoon, for His glory. Ibig sabihin, glory niya si Lucifer, nalikhain niya, yes! Naging Satanas nga, glory ba yun? Yes! Because we know at the end of Revelation what will happen. Minsan kasi iniisip natin ng Diyos parang tao na nagkakamali eh, na pumapalpak ba ng mga desisyon. God, no, hindi siya nagkakamali. Naligay niya si Lucifer na alam niya namang magiging Satanas, na magiging dragon, magiging sakit sa ulo. For His glory yun, kapatid. At tinitingnan natin doon, yung Book of Revelation, makikita natin
kung paano binanquish ng Panginoon si Satan sa hell, and he was glorified. No? Nilikha niya si Adan at si Eva, alam naman niya magkakasala yun bago sa puso pa lang at isip ng Panginoon, alam na niya mangyayari until the end no? Kahit nagkasala yung dalawa for his glory. Hindi kasi pwedeng may gagawin ng Panginoon ang hindi sumatotal glory niya. Hindi po pwedeng meron siyang ginawa tapos ang ending hindi siya naluwalhati. Hindi na sa Diyos noon. No, hindi na sa Diyos, tao mangyayari sa atin yun. Ba't ko ba ginagawa ito? Ito ngayon ang problema. Ano ba naman to? Ang Lord hindi siya ganun. For His glory. Yun nangyayaring mga horrifying mga pangyayari sa paligid natin. Those things happen for God's glory. Glory ba yun? Ang daming namatay. Kung utak mo ang gagamitin mo, mata mo, pangunawa mo, then wala kang makikitang glory on that. Pero dapat tignan natin yung mga bagay na yun through God's own perspective. Diyos kasi ang nagmarapat na mangyari. Minarapat niya Napag-aralan nga natin that everything that comes to pass embraces God's sovereignty. Kapag nangyari, isa lang ibig sabihin nun, niloob ng Diyos. Napaka-gory man, napaka-violent, napaka-dilim, kung nangyari, niloob ng Diyos, pinermit niya. At kung ipe-permit niya, isa lang ibig sabihin nun, kasi ang ending nun, His glory. Amen. Kaya nga, ganun kahalaga yung doctrine of sovereignty. Kapag hindi mo naintindihan yung doctrine of sovereignty, you will always question God. Lord, bakit naman ganun? Bakit ganito, Panginoon? Bakit niyo hinayaan, Panginoon? Kung hindi mo naintindihan ang doctrine of sovereignty, then you will remain in these questions, on those questions. Mananatili ka doon. Kaya dapat tanggapin, kasi yun ang sinuturo sa Biblia. Hindi lamang yun. Nag-pray siya in behalf of himself. Di ba sa chapter 17, di ba? Nagpe-pray siya. Kung pwede nga lang yung mangkok ng puot, wag nang dumaan sa akin. Pero Lord, Father, let thy will be done. Di ba? Hindi lamang yon. Pinagpe-pray niya yung mismong ganang kanya. Lahat tayo. Kasi yung chapter 17 nandyan. Laman tayo ng prayer ng Lord sa chapter 17 nandyan. Basahin niyo yun. Nandun tayo sa prayer. Of course, yung specific na pangalan natin, wala. Pero lahat ng believers, mula ng una hanggang sa kahuli-huli ang kaluluwang panganganak sa mundo, kung believer, kasama sa prayer ng Lord. Pinagpray na tayo ng Lord, pinagpauna na niya. Like Peter. Bago pa itinatwa, yung ba ang term doon? Itinatwa ni Peter. Tama, no? Itinatwa, no? Pinagkanulo kasi kay Judas, di ba? So, bago niya itinatwa ang Lord, dininay, pinagpauna na ng Lord, pinagpray kita. Alam mo, Peter, kasi si Peter, kasi alam naman natin, bato talaga yun. Alam mo, Lord, kahit saan ka magpunta, susunduan kita, Lord. Ano sabi ng Panginoon? Alam mo, Peter, ganun ba? Alam mo ba, sa pangatlong tilaap ng manok, you will deny me 3 times? Natahimik na siya dun no? Pero ano sabi ng Lord? Pero huwag kang mag-alala, Peter. I already prayed for you. Kita niyo yun? Hindi pa nangyayari, pinag-pray na. Pinag-pray na ng Lord. Pero ang prayer ng Panginoon, hindi mas mangyari yung pagdi-deny. Ang prayer ng Panginoon, laman ng prayer niya, yung muling pagbangon. Nakita natin yung priority ng Lord. Yung pagbangon ang pinag-pray ng Panginoon, hindi yung, pero huwag ka mag-alala, Peter, yung sinabi ko, kalimutan mo na yun. Kasi pinag-pray ko na magkaroon ka ng lakas na huwag mo akong i-deny for 3 times. Hindi Ang prayer ng Panginoon, yung muli niyang pagbangon. Pero kung isipin ninyo, pwede naman, kunyari as Peter, Lord, mas maganda siguro ipag-pray nyo ulit na huwag ko na kayo i-deny for 3 times. Di ba? Pwede naman ganun Huwag nyo nang hayaan, Panginoon, na madapa ako, i-deny ko kayo. I-deny ko kayo, ipag-pray nyo na yun sa Ama para hindi na mangyari yon. Pero look at that, yung kaibahan ng isip ng Diyos, ng Panginoon. Kasi hindi ba tayo yung tipong mahilig sa scapegoat, sa pagtakas? Ayaw mong pagdahanan yung hirap kasi. Tayo yun bilang tao, ayaw mong dumaan sa hirap. Ang gusto mo, ginhawa ka agad. Pero makikita natin kay Peter, hinayaan ng Lord daanan niya. Peter must learn something. Kaya yung 1 Peter saka 2 Peter, sang-ayon sa mismong experience. Amen. Meron tayong pinagdadaan ng hirap, mga kapatid. Kahit ilang beses natin pinag-pray sa Panginoon, nangyari pa rin. Ang tinitingnan ng Lord yun, yung mangyayari afterwards. Kung paano tayo babangon after natin dumaan sa apoy.
Wala rin naman masama, syempre, ng Lord, merong matindi kaming problema, malinaw pa sa sikat ng araw. May matinding pagsubok kami nadaanan. Pwede ba, Panginoon, wag na po? Wala namang masama doon. Pero mas mag-focus tayo, Lord, after po namin daanan ng bagay na ito, tulungan mo kami bumangon ulit for your glory. No, doon nag-glorify kasi ang ating Panginoon. Basahin ko lang po yung Romans 11:33 to 34. Kasi ito kayong nabanggit ni Paul eh. Kasi di ba sabi nga doon, naligtas sa mga hintil dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo. Ang sabi dito ni Paul, oh, the depth of the riches, both wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgment, and unfathomable are his ways. For who has known the mind of the Lord, or who became his? Amen. Doon sa napakaganda yung chapter 11 ng aralan namin. Ang sabi kasi doon, kung yung katigasan ng ulo ng bayan ng Israel naging riches para sa ating mga hintil sa buong mundo, Amen. How much more kapag yung pagsunod nila? Amen. Ang naging Alam ba ng Israel na kapag nangmatigas sila ng ulo, mapupuna tayo ng Diyos? Hindi nila alam. And yet, everything is directed by God. Kaya nabanggit ko minsan sa pag-aaral, I think sa prayer meeting, I really don't mind kung if God will direct my life each and every second, I don't mind. Okay lang sa akin yun. Diyos ang pinag-uusapan natin eh. Siguro kung si ate Elsa ang magde-direct ng buhay ko every second, medyo magkakaroon tayo ng problema doon. Ayaw ko syempre. Diyos ang pinag-uusapan natin eh. The perfect director ever. Amen, Lord. Mula ngayon, Eric, kontrolin ko na buhay mo. Amen, Lord! Dapat ganun. Mula ngayon, Eric, lahat ng gusto ko, yun lang ang pwede mong gawin. Amen, Panginoon. Basta't ang Lord ang nagsabi, Amen. I have no problem with that. No? Kontrolin niya ako 100%, I have no problem with that. Kontrolin niya buhay ko, I have no problem with that. Basta't Diyos ang pinag-uusapan natin. Kung tao, no way. Pero Diyos, yes, Amen. Ang tawag doon, total surrender. Paano sasabing total surrender ka sa Panginoon kung meron ka itinatago sa sarili mo? Lagi nga natin naririnig sa mga mensahe, Lord, pasok po kayo sa bahay ko, sa bahay ng aking puso, Panginoon. Tapos kung mapasok ang Panginoon doon sa kulay pink na kwarto, Lord, hindi po dyan, Panginoon. No? May bubuksan siyang closet sa kwarto mo. No, Panginoon. Hayaan nyo lang kasara yan kasi may mga skeletons in the closet eh. Hindi total surrender ang tawag doon. Pag sinabing total surrender, do everything na gusto ninyong mangyari sa buhay ko, Panginoon. Amen lang po ako ng amen. Kaso marami kasi hindi nakakaintindi nun eh. Yan ang maraming tumatanggap, pero ayaw nilang pahimasukan sila ng Panginoon sa mga gawain nila. Amen. Amen. Kaya Kuyang. pala sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Ayun. Hindi sinabing, for I know your plans. Amen. Ang Diyos ay may plano, ano? Amen. Tapos ano pa sinabi sa Psalms, sa Proverbs, tayo raw yung nagpaplano, pero ang Lord pa rin ang magdadirect ng bawat steps natin. So, He is the director of our life. And I don't mind. Okay lang 100%. I really don't mind. Kasi kung ako magdadirect ng buhay ko, wala akong pupuntang kundi kaguluhan eh. We know ourselves. Diba? Alam natin sarili natin eh. Kaya mas maganda isuko talaga sa Panginoon. 100% surrender sa ating Lord. Kasi sabi naman kasi doon, total surrender, hindi naman partial eh. And yet marami nga kasing Kristiyano, sad to say, partial surrender lang nga. Buffet. Buffet lang. Ayan. Gusto masarap, yun lang ang Ayun. yung sa, di ba, after ko yung magpakain ng 5,000, sabi niya, sino mga kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, na may buhay na walang hanggan. Diba? Ang daming ang daming nagsialisan. Umalis na. Alis lang mga gusto na lang yung natira, ilang disciple natira. Amen. So yung ibig sabihin ng Lord doon, na kung i-literal natin di ba? Cannibalism siya. Oo nga. Ibig sabihin lang, papasukin natin ng Lord ng buong 100%. Accept me. Oo nga naman. Say, kung sino ako. Amen. Hindi yung parte lang ni Jesus Christ na babait siya, hindi lamang yung parte niyang understanding siya, hindi lamang yung parte niyang nagbibigay siya ng riches, saka wealth and health, kasi marami yun ang pinipili eh. Pero pagdating sa personal ko na, Panginoon, yung hobby ko, yung way ko ng pananamit, yung way ko ng pagsasalita, kung pwede, Panginoon, huwag mo nang pakialaman yan.
then hindi yung total surrender, partial surrender. Magsisilbi yung bolang malaki sa paa mo, kaya hindi ka makausad talaga sa buhay Kristiyano. You're still there. No? Mabagal ka pa sa pagong. Hindi lamang yon. Letter D, for individual disciples, pinagpapray ng Panginoon. At hindi lamang yon, for His enemies. Pinagpapray ng Panginoon niya kay mga enemies. Father, kill them now. Hindi ganun siyempre. Alam natin, blessing pa rin. No? Pinigilan niya. Oo nga. Ano nang apoy ang Panginoon? Ano, Panginoon? Magpapababa na ba kami ng na apoy mula sa langit? Talagang feeling ni Jess, si Elijah siya by that time eh. Feeling Elijah eh. Ano, Panginoon? Pabubukahin na ba namin ang lupa? Hindi, ganun, ano? Sabi, ano ba kayo? Tumigil nga kayo dyan, sabi ng Lord, di ba? Magsitigil kayo. Tapos naputol nga ni Peter yung tenga ng isang di ba? Si Malchus ba yun or what? Suksok mo nga yung tabak mo, pambihira ka talaga, bato ka talaga, no? Pinagaling ng Panginoon. Ako inisip ko na nasa kayong tenga, no? Nawala na lang. Kasi nahipuin ng Panginoon, nabuo ulit eh. Nag-regenerate talaga. Yung naiwan sa lupa, nasaan na? Buti lang, wala nakadampot, kundi banal na tenga na yun. No? Oo. Sambahin natin ang tengang ito. Biglang may lumitaw yung tenga, sinasampa. Sila nakakuha. Lahat ng player mo, marinig na rinig niya. Oo nga, ano? Oo nga, ano? Ibulong mo sa tenga. Oo nga, meron ka bang kahilingan? Ibulong mo sa tenga. Oo nga naman, isipin nyo yun. Kung nag-survive yung tenga na yun, na may kinalaman ng gabi na yun sa Gethsemane, sigurado. Pero buti nawala na lang. Nawala sa kwento, nawala na sa sa panahon. Ngayon, paano raw ba nag-pray ang Panginoon? Number 1, of course, my favorite, as always, in submission to the Father's will. Number 1, submission. Don't ever pray kung hindi ka willing mag-submit sa kalooban nung pinagpe-prayan mo. Niloloko mo lang ang sarili mo, kapatid. Niloloko lang natin ang sarili natin kung ganon. Yun ang lagi kong may personal belief at nakikita naman natin sa Biblia. Even the Lord Jesus Christ when He prayed, always the will of the Father. Lahat ng gawin niya, the will of the Father. Gagawin niya pa lang, the will of the Father. Puro the will of the Father. Prayer niya, will pa rin ng Father ang hinihintay niyang tugon. Which is kadalasan malayo sa atin ngayon ng mga Kristiyano kung mag-pray. Yung bang kunya-kunyari ang hindi, gayon pa man, Panginoon, kalooban mo po ang siyang maganap. Pero Panginoon, ibigay mo po sa akin to. May hirit. May hirit pa talaga eh. No? May hirit pa eh. Tapos nag-amen ka na, hindi, kung anong kalooban ng Panginoon, yun na yun. Pero habang nakahiga ka, Panginoon, please. Let my will be done. Diba? Let my will be done. Siyempre, may mga pagkakataong naman tayo, malambing lang. No, wala namang halong blasphemy or what. Kundi pa minsan-minsan naglalambing para mga bata pag may gusto. Diba? Pero dumarating din yung time na kung talagang nakita natin ayaw ng Lord. Nag-asawa na nga, pinagpe-pray mo pa na sana maging kayo. Ibig sabihin nung tapos na ang prayer na yon, tanggapin mo na lang yung kalooban ng Diyos, di ba? Example yun eh. Maliwalay naman. Sabi naman ng Lord, huwag kang mag-ano sa hindi mo kapanampalataya. Tapos? Kapanampalataya po naman, Lord eh. Ano sabi ko? Oo nga. Sana nilagay niya rin kasi, pag may asawa na, hindi na pwede. Kasi wala naman sinabi kasi gano'n eh. Nagpapalusot pa eh, no? Kaya ka naman po yan, patulad ng pinagpapalay ni David. Anak niya, di ba na gumaling din. Tapos, ba nung namatay, nag-move on siya nung mamatay. Oo nga. Move on. Amen. Maganda yung pinakita niya doon, ano? Tapos na eh. Kaya sila fasting para wala din. Kultura nila yun eh. Maging sila Abraham, sino yung pinag-uusapan natin, pinag-aralan natin. Di ba mga naunang mamatay yung mga babae sa kanila? For some reason, bago yung lalaki, ngayon baliktad na eh. Di ba meron silang days of mourning? Pagtapos nun, back to normal. Dapat pala maging ano rin natin yun, ano? Tayo kasi hindi eh. Tinuruan tayo na, 40 days ba yun? 40 days. May mga ganyan pa, no? Babang luksa. Isang taon. Nagbe-birthday pa. Nagbe-birthday pa. Pansit. Long life.
Nung buhay pa, hindi mo maipagluto ng pansit, no? Kung kailan nasa hukay na, saka mo pakakainin ng pansit or what. Hindi lamang yon. Upon his face and upon his knees, nagpapatira pa talaga ang Lord kapag nag-pray. Yung mga ginagawa ng mga Muslim, ginaya lamang kila Abraham sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi lamang yon, how he prayed with intense earnestness. Seryoso talaga ang Lord kapag nag-pray. Ano ba ibang term dyan? Talagang merong concern. Ano ba, kuya? Very sincere kapag nag-pray siya. Di ba yung tipong, oh, let's pray. Oh, Panginoon, maraming salamat. May sinaing luto na ba? Habang nagpe-pray, iba yung laman ng utak. No? Takot mag-pray na to, gutom na ako. Pingot yung bata, no? Purihin ka, Panginoon. Ano na earnestness doon? Habang nagpe-pray ka, nakapikit ka pa. Mukha kang anghel na gano'n. Yung utak mo naman kung saan-saan. No? May sunog na. Bakit nga may laman? O yung washing machine. Pakiikot. Nakakatawa yan. Yung mga kapamaraanan ng tao. No? At I believe, one way or the other, dumaan tayo sa ganun. Siyempre, ng mga bata tayo, pag nagpe-pray tayo with our parents, tatawanan, di ba? Hutas ka. Tapos, pe-pray kayo. Barabas ka naman dyan. No? Pero kung malaki na, dapat andun na talagang earnestness, di ba? Yung pagiging sincere sa prayer. Ayan. Meron nga nagtanong kung si Jesus Christ daw marunong tumawa. Marunong ngumiti. Kasi sa Matthew, Mark, Luke dyan, wala tayong mababasang ganun. You know why? Kasi yun naman ang prophecy sa Old Testament. He will be a man of sorrows. Ganon ka-earnest ang Lord sa dala-dala niya sa kanyang balikat, hindi pa siya naglalakad papuntang Calvary, mabigat na ang dala niya. Hindi naman siya yung tipong killjoy, no? King Jesus, killjoy. Hindi na naman siyempre. Pero yun kasi siya the man of sorrow. Isipin mo, pinanganak siya para mamatay. At hindi lamang para mamatay, yung kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo, mapupunta sa kanya. Hindi lamang yun, magdidilim ang langit. Parang pumikit ang langit sa kanya by that time. Hindi ka ba sinasabing gayahin natin? Well, ba't hindi ka naman marunong tumawa? Si Jesus Christ ba tumawa? Hindi naman gano'n siyempre. Kay Jesus Christ na lang yung gano'n. Kasi man of sorrow siya Tayo, sabi sa Biblia, you have turned my mourning into dancing, Lord. Kaya nga siya naging man of sorrow para tayo maging joyful. Siya na mayaman, naging mahirap para tayong mahirap, maging mayaman. Siya na masayang-masaya nga sa piling ng kanyang ama, nagkatawang tao, naging sorrowful, nasa ganun tayo naman na sorrowful, maging masaya siyempre. So, sa kanya lang yun, ha? Huwag natin gagayahin yun. Kaya pag meron kayo napapansin, ginagaya talaga nito ang Lord. Napaka-sorrowful talaga, sorrowful mystery or what? Meron kayong gusto idagdag, isa na lang, isang point, bago tayo mag-closing prayer. Okay, paano daw mag-pray ang Panginoon? Last, with importunity and persistence. Regardless ng sitwasyon, Jesus was praying. Nagpe-pray siya. Ang ingay-ingay kasi, paano ako magpe-pray? Spiritual naman yung prayer Ikukwento ko lang, napukwento ko nung araw, nung first time ko mag-abroad, mga kapatid, ang number one, ang unang-una ko pong in-invest, Walkman. Nasa ganun, kahit marami akong kasama sa kwarto, nagkakaingay sila, nagkakaraoke. Kung gusto kong makinig ng praise and worship, gusto kong makinig ng message, nakakapakinig ako. Meron akong sariling lugar. Hindi dahilan, hindi ako makapakinig ng praise and worship kasi ang iingay nito mga ito No. Walkman, hanggang ngayon buo pa nandyan. Gumagana pa siya. No, kaya ilalagay ko sa escaparate later on. Ang unang investment ko sa Saudi Arabia, Walkman. Kaya marami pa rin akong tapes Tinabi ko yung voice tape, syempre. Pangalawang gamit yung voice tape. Ito, hello mahal. Ito, naglalakad ako. Ay, aray ko. Naka-record siya. Naka-record siya. Napaka-memorable sa akin yung Walkman na yan. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa siya. Okay, so, merong persistence, saka merong importunity. Meron kayong gusto idagdag or question? Bago tayo mag-closing prayer. Kuya Dennis? Nakatawa talaga si Kuya Dennis. Hindi na siya man of sorrow. Nakangiti. Baka meron kayong question dyan o karagdagan sa likod. How do we differentiate ba yung love ng ating Panginoon at yung compassion? Yung love saka compassion, Oo nga.
pinaghiwalay eh. Oo nga, no? Ano ba yung... Yung character na nagkahiwalay siya. Oo nga. Kasi kanina ko pa inaano, love ba is in a personal way ba yun? Kasi pagdating sa compassion, parang in general eh. Parang pang marami ba? For the Lord, for the hungry. Siguro kung love, kasi sabi sa John 3:16, for God so loved the world eh. Oh, lahat mahal niya eh. Sa pag-aaral naman natin, sabi, compassion is not in action. Okay. Compassion. Oo nga. Maaring yung compassion, isa sa... kasi hindi pwedeng sabihin mo lang na love. Alam mo, love kita. Pero wala ka namang compassion doon sa tao or what? With action. Ha? With action. With action, ano? Kung ang love is affection, compassion is the action ng love. Yung action, ano? Oo nga, ano? Maaari. Kasi, yung love kasi pwede mo maramdaman sa isang tao eh. Love na love ko yan talaga yung sister na yun or what. Pero wala ka mang compassion, parang hindi yata love talaga or what. No? So, yung compassion kasi, pati compassion kasi, ano siya, sympathy eh. Yung simpatye. Which, imposible yung magkaroon ka ng simpatya sa isang tao kung hindi mo naman siya mahal. Pag love, siguro yan, kahit one way lang, you will feel the love. Okay, kahit ikaw lang, ano? Oo nga Pero naman. yung compassion, if you are not okay. doing an action toward another person or there is no compassion. Okay, yun ay in action talaga. Oo nga naman. Oo nga naman. Ano sa palagay mo, Ate Elsa? Kayo, Ate Lenlen. Okay, meron pa ba? Bago tayo mag-closing? Yung sa prayer din, kasi karaniwan na nababanggit or nailigit natin, wala akong time for prayer. Yung kanina, in talagang all the time eh. Kaya totoo yung prayer in every time of our life we should. Ako sa pag... minsan nagiging bukang-biging namin. Walang time, ano? Imposible yun eh. No, imposible kasi. Kaya nga, yun ang unang nilikha nga, time eh. Di ba, time? Ako, anyway, matagal ko nang hindi nararanasan. Pero noon kasi, siyempre, nung bago rin tayong Kristiyano, may lapse talaga sa prayer, meron eh. Pero nung dumating ang time na na-realize ko na, kasi mararamdaman mo siya yung power ng prayer. Kaya ako nagpe-pray sa umaga. After ko mag-pray, kasi ready na akong suungin yung buong maghapon eh. Na ano man yung mangyari, matatanggap ko siya. Kasi I prayed. I already prayed. No, pinag-pray ko na kasi eh. Anyway, talagang ang ending kasi ng prayer ko talaga, let thy will be done. May you find me faithful, natanggapin lahat ng loloobin ninyong mangyari sa maghapon na ito. Anything. Kasi naniniwala ako doon, which is nakikita natin sa Biblia, walang bagay na mangyayari kung hindi loloobin ng Diyos. Pero kung nangyari siya, niloob niya kasi at mayroong purpose doon. Yun ngayon na isik mo. Seek what is the purpose in that. Napakaganda yung yung sa una, yung how he prayed, yung submission to the Father's will. Oo nga. Hindi nga, lagi natin napapag-aralan kapag yun lagi yung naiisip natin. Yun yung mga panalangin na with reverence. With reverence. With Amen. the respect dun sa yung pinapanalangin natin. Kasi minsan yung parang nagiging ano pa tayo, parang command ang nangyayari, hindi request eh. Amen. Hindi request. Hindi dapat ganun. Hindi dapat. Kasi mayroong sa sariling kapamaraan sa ka-timing ng Lord eh. Sa DCL nga, di ba? Hindi bargaining. Hindi whining. Hindi sila sabong, Lord, ginawa ko to ha. Kayong ano. Yung parte ko naman, yung sagot mo naman. Hindi siya, wala siyang respeto, walang reverence. Wala. Namuhunan lang tayo nun kapag ganun. Okay. Kuya Ariel, meron kang gusto sabihin? Yung tanong na ako, may nagtanong sa akin. Yung daw bang sakuna rin, kundo ng Panginoon? Yung mga sakuna. Okay. Kung tatanungin natin kung sino gumawa, definitely makikita natin tao. Tao. Namatay na hindi Kristiyano, saan po daw mapupunta yun? Yun. Siyempre, alam na natin, according sa Biblia, unless a man be born again, Hindi ka gusto daw po ng Panginoon. Kasi hindi niloob ng Diyos. Niloob ng Diyos, siyempre. Hindi ba sila nakatanggap? Saan daw sila pupunta? Marami namang namatay nang hindi nakatanggap eh. Mas marami pa sa mga tumanggap eh.
Kasi mas maluwag nga raw ang daan papuntang Saan kapahamakan. daw sila pupunta? Impyerno, siyempre. Hindi, yung nga namatay sila na kagustuhan ng Panginoon sa trahedya. Oh. Pero walang Jesus Christ sa puso nila. Then they will go to hell. Sinabi kasi ng First John 5:11 hanggang 12. Sabi ko, kung sino man pinananahan ng anak ng Diyos, may buhay na walang hanggan. At hindi pinananahan ng anak ng Diyos, ay walang buhay. Amen. Regardless kung anong klaseng kamatayan pa yung nangyari sa kanya, kung walang Kristo sa puso, syempre impyerno ang bagsak. Nakon sila baha. Kahit na ano pa, kahit namatay sa kagat ng langgam or what, basta't walang Kristo sa puso, impyerno bagsak nun. Hindi gusto niloob. Oo. Amen. Hindi sila makakilala nung pinatay ng Panginoon. Hindi kasi pwede natin sabing pinatay ng Diyos eh. Di ba? Niloob. Oo. Even though alam natin, maging yung kamatayan ng bawat tao, maging yung kamatayan ng bawat tao, ang Lord din ang nagtatakda kung kailan. All deaths are certain. Basta't walang Kristo, impyerno yan. Iba nga, naghihikab lang, hindi na bumalik yung hininga, patay eh. Kung walang Kristo sa puso, impyerno, pag tapos maghikab, nandun na siya sa impyerno. Or what? Paano po yun, yung tanong, kalooban ba ng Diyos ang kahirapan ng tao? Okay. Una, ang original naman na disenyo ng Lord, Garden of Eden eh. Sa Garden of Eden, hindi pa nag-uusapan ang mayaman sa kamahirap. Basta perfect yung life doon. Amen. Kumbaga, yung pagkukwenta kasi, lumabas na lang yung pagkukwenta nung magkasala ng tao eh. Kasi yung binigay ng Panginoon, hindi mo makukwenta yun. Pero nandun na lahat ng kailangan mo. Nung magkasala yung dalawa, syempre, yan na. Bunga ng kasalanan yung paghihirap. Bunga ng kasalanan. Kung babalik tayo sa Garden of Eden, which is doon naman talaga ang beginnings ng lahat. Kasi nagkandahirap sila after nun eh. Nagkaroon ng curse eh. Oo. Ayan. Imbis na pipitas ka lang. Amen. Amen. Ano pa? Ko yan. Dito na kayo. Tulad po sa dati, sa Quiapo po yung pista. Si dati, batawa rin ako. So kayo na nakita ko kayo sa FD nga, para wala na ako, ano ba? Para wala na ako lakas nga dun sa... Hindi ka na nagdedeboto doon, ano? Kasi panahon na naman ng Black Nazarene yata, eh, no? Maganda yun, magandang sign yun. Oo, magandang sign yun. Hindi yung born again ka na naturingan, eh. May panata ka pa rin sa Black Nazarene. Kakaiba yun, oo. So, magandang sign yun. Katoliko ba ako? Gusto ko rin masama dun eh. Pero ngayon, parang wala na akong gana. Amen. Good sign. Amen. Oh, maganda yun. Kaya. Yung mga tumanggap, pero mali naman yung kaya Katoliko, Jesus Christ pa rin. Paano kayo namatay sila? Ano rin sila? Okay. Una, yung Katoliko, kasi alam naman natin, Marian sila eh. Ano sinabi sa Biblia? Sa unang dalawang utos pa lang, wag kang sasambay sa bang Diyos eh. Sila kasi, may Jesus Christ na, may Mary pa, may Peter pa, marami silang ibang nilalapitan. At hindi yun gawain ng mga tunay na ligtas o anak ng Diyos. Kahit may Jesus Christ pa silang kasama, still hindi. Hindi pa rin. Dapat isa lang talaga, Jesus Christ, period. Sinasamba. Oo, sinasamba. Usahan niya. Kasi kaapat na sa lahi. Oo. Sumamba ng ganun. Amen. So hindi pa rin, kahit may Jesus Christ, pero marami naman silang iba pang sinasamba, hindi pa rin. Mga ibang doktrina na tumanggap, yun, pwede pa. Depende sa doktrina. Depende, halimbawa, tumanggap nga kay Jesus Christ bilang Lord and Savior, tapos ang paniniwala niya, according sa doktrina ng simbang sinalihan niya, kapatid ni Jesus Christ si Lucifer. Hindi pa rin. Kasi doktrina ng demonyo yun eh. Hindi yung doktrina ng Kasi nag-walk hand in hand yung tunay na faith sa tunay na doctrine. They walk hand in hand. Hindi pwedeng meron kang tunay na faith or ligtas ka tapos yung doktrina mo naman palinghado sa Biblia. They walk hand in hand. Maaaring sa mga practices nagkakaiba. Interpretations, yun pwede pa yun eh. Kasi yung practices, yung mga interpretations, nag-evolve pa yun along the years eh. Na later on, nare-realize mo, teka, yung mga ginagawa pala natin dating naghuhugasan ng paa. Hindi naman pala talaga doktrinang dapat sundin yun or what? Wag na natin gawin. Kasi yun naman nag-evolve naman yan, natututo yung mga tao.
Iba naman yung mga talagang as in doktrina na talaga, na uso o hindi gagawin nila. Ibang usapan na yun. Napag-aralan natin, maraming mga wrong kind of faith. Marami yung mga napag-aralan natin na isa lang talaga yung one true saving faith. Amen. That is faith in the Lord Jesus Christ. Amen. May yung dangerous religious groups, marami yung napag-aralan, kasama yung Rizalista. Iba yung kanilang paniniwala, totally. They claim na sila ay Kristiyano, pero malayong-malayo doon sa Kristiyano. Christianity na tinuturo. Oo nga. Halimbawa, yung kay Kibuloy, naturingan din sila mga born again. Pero alam naman natin kung sino yung Son of God sa kanila. Si Kibuloy, no? Hindi pa rin. Hindi saving faith yun. Pero ang sinasabi natin, hindi yun ang doktrina ng mga taong totoong ligtas. Pero habang buhay pa naman yung mga tao na yun, hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Hindi pa tapos. Pero sinabi rin si Mateo na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon. Of course. Amen. Makakapasok sa karan ng langit. Amen. Yun yung mga taong hanggang mamatay sila, as in walang breakthrough na nangyari. Doon sa pinag-aralan natin yung word na cults, di ba, yung CULTS, una, Christianity Defective, yun yung mga na matuturing mo na kulto Diyos lang, tao lang si Jesus. Ang biblical teaching, natin kung alin yung mga pasok, lordship, leadership, yan. True yung pastorang mentality, true church mentality, and yung some other teaching. Ayun. Natin doon. Ayan. Madidetermine natin kung saan. Kung totoo, o hindi. Okay. Meron pa po? Question? Ako ni Joey? Yung yung when Jesus prayed, yung hindi natin ipanalig, yan yung isa sa point na inaano nila na hindi genuine, hindi talaga Diyos. Ginagamit nilang punto para patunayan na hindi Diyos eh. Mighty God or hindi siya almighty. Namumunan lang. Siya nag-pray, Diyos siya. Kasi maraming boto. Oo nga. Sa panahon na siya, in the place kasi siya Oo nga. Kaya isa yun na nagpupray siya kasi tao siya Amen. Yung 100% part niya bilang tao needs to pray. No? Bilang tao, kailangan niya mag-pray sa Ama. Amen. Yung pang-isa siyempre. Example to follow. Amen. We must see and we must hear. Kaya minsan may sinasabi ang Panginoon, mga bagay na dapat hindi niya sinasabi pero sinasabi niya for us. Marinig natin, maisulat, kumbaga. Imagine kung ang Panginoon, bukod sa siya yung man of sorrow, he's a silent guy. Wala ka maisusulat talaga. Anong gospel na maisusulat na tungkol kay Jesus Christ? At ngumiti siya. Tapos, at siya'y pumikit. Puro ganun lang, wala man lang siya sinabi, ano? Pero marami siya sinabi for us, para malaman natin, marinig natin, masulat. Mabasa natin ngayon. Yun pa rin yung yung patungkol doon sa compassion. Kasi yung, di ba, kung maaalala rin natin kung sino tayo noon, maano natin kung sino yung mga tao na yun na nagsasabi ng gano'n. Na once tayo naging gano'n. So, ang pinakita ng word, yung compassion. Compassion. Gano'n din naman. Diba? Dapat hindi hatred ang natin sa mga tao na nagsasabi. Compassion. Kung paanong tayo noon, na minsan nandun sa ganung katayuan, na share na minsan tinawag tayo ng Amen. Tama. So minsan hindi mo naman love yung tao, pero yung compassion man lang, magpakita ka ng habag, di ba? By not being judgmental dun sa tao or what.